Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mula sa mga nuclear facilities hanggang sa mga oil refineries, ang Israel ay maaaring atakihin ng Iran sa kahit anong paraang nanaisin nila. Sa ngayon, hinihintay ng buong mundo ang gagawing pagganti ng Israel sa Iran matapos silang paulanan ng mga missiles noong isang araw lamang. Noon lamang nakaraang Martes, ang bansang Iran ay naglunsad ng two-wave ballistic missile attack bilang kanilang pagganti sa pagkakapaslang ng Israel sa Secretary General ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah sa bansang Lebanon. Bago ito ay napaslang din ng pwersa ng Israel ang political chief ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa bansang Iran naman. Ayon sa naging ulat ng Israel, wala man umanong naging masyadong pinsala ang mga missiles na pinadala ng Iran sa kanilang bansa dahil karamihan sa mga ito ay napasabog nila bago pa man dumapo sa kanilang bansa. Subalit ayon sa Iran, 80% umano ng mga missiles na kanilang pinalipad ay nakapasok sa bansang Israel at target nila doon ang 3 military base ng Israel na nasa loob ng Tel Aviv. Agad na nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabi niyang tiyak na magbabayad ang Iran sa ginawa nilang ito. Marami ngayon ang naghihintay sa kung paanong gaganti ang Israel. Kailangan ba nilang gumanti ng sila lamang o hihingi ng tulong sa kanilang kilalang kaalyadong bansa, ang Estados Unidos? Ayon mismo sa Israel, marami umunang mapagpipilian kung ano ang kanilang tatargetin sa Iran. Maaring ang oil production facilities nito, ang mga Revolutionary Guards, mga military assets, kahit pa ang mga nuclear sites ng Tehran ay kayang-kaya umano nilang targetin. Pero hanggang sa ngayon ay unpredictable pa din ang Israel at wala pa ding nakakaalam kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Subalit marami ang nangangamba na baka ang nuclear facilities ng Iran ang siyang magiging susunod na target ng Israel. Madami din kasi ang lumabas na balita na may sapat umanong gamit ang Israel upang gawin nila ito. Ang Natanz Uranium Enrichment Complex at ang Isfahan Nuclear Technology Center ay ang dalawa sa mga pinakamahalagang nuclear sites ng Iran. Subalit, mababaw umanong dahilan para sa Israel kung aatakihin nila ang mga ito. Dahil lang naging huling pag-atake sa kanila ng Iran, wala naman umanong masyadong napinsala ayon na din mismo sa Israel. Kung gagawin din ito ng Israel, maaaring ang Iran ay magmamadaling gawin ang kanilang mga nuclear weapons upang gamitin sa paghiganti sa hinaharap laban sa Israel. Ang bansang Estados Unidos na kilalang kaalyado ng bansang Israel ay tahasang sinabi noong isang araw lamang na hindi niya kailanman susuportahan ng Israel kung nais nitong atakihin ang nuclear sites ng Iran. The answer is no. I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond. Ayon din sa mga eksperto, ang mga nuclear sites ng Iran ay kadalasang nasa kailaliman ng lupa at nakatago sa mga underground station sa ilalim ng mga bundok. Kaya hindi din ito basta-basta malulusob o maaatake ng Israel kahit pag gumamit sila ng kanilang mga air assets. Maaaring ang oil field ng Iran na hindi naman ganon kagwardyado gaya ng mga nuclear sites nila ang magiging target ng Israel kung sakali. Ang pagsira sa sektor ng langis ng Iran ay magiging malaking bentahe para sa Israel at mas madali din sa kanilang targetin. Kung hindi ang oil field ng Iran ang tatargetin ng Israel at hindi din ang mga nuclear sites, isa pa sa maaari nilang atakihin ay ang Iranian naval base facilities at naval assets ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Subalit alinman sa mga ito, tiyak na malaking paghihiganti ang gagawin ng Israel na kahit sino sa atin ay hindi alam kung kailan, saan at ano ang kanilang mga tatargetin sa Iran. Samantala, may mga naglabasan ngayon ng mga balita na nauubusan na umano ng sundalo ang Israel.
Noong mga nakaraang buwan, ilang mga miyembro ng sundalo ng Israel ang umatras at ayaw nang magsilbi bilang mga sundalo ng bansa at kalabanin ng Hamas. Ito'y marahil sa takot nila sa posibleng sasapitin nila kung patuloy silang sasabak sa giyera. Hindi din maikakaila na marami na din sa mga sundalo ng Israel ang nagbuwis ng buhay mula na magsimula ang kaguluhan sa pagitan nila at ng Palestine na halos mag-iisang taon na din. Ayon mismo sa datos na nakatala sa official website ng Israeli Army, hanggang noong Agosto nitong taon ay umabot na sa 675 ang sundalo ng Israel na nasawi sa giyera. Kalahati sa mga ito ay nasawi noong kasagsagan ng sagupaan nila at ng Hamas sa Gaza. Habang nasa mahigit kumulang 4,500 mga miyembro ng IDF ang injured at hindi na makakasama sa mga operasyon. Muli na namang nadagdagan ang bilang ng mga nasawing sundalo ng Israel noong isang araw lamang na kung saan 8 sa kanila ang napaslang dahil sa kanila namang pakikipagsagupan sa Hezbollah sa bansang Lebanon. Dahil sa mga lumabas na mga balitang ito, marami ngayon ang nagsasabi na paubos na ang mga sundalo ng Israel at tiyak na nalalapit na ang kanilang pagbagsak. Subalit nagkakamali umano ang mga eksperto dahil ayon mismo sa Israel, hindi kailanman mauubos ang sundalo ng bansang tinawag na Promised Land sa Biblia. Kahit pa noon pa man, ang IDF ay hindi binuo para magsimula ng kaguluhan at digmaan pero dapat umano na sila ang tatapos dito. Noong unang araw pa lamang ng ito ay buuin ni Ben Gurion, naging prioridad na niya ang isang paninindigan na dapat ay hindi matatalo ang Israel sa anumang laban. Kaya naman gagawin nila ang lahat mapanindigan lamang nila ito at tila ito ang nangyayari sa kasalukuyan. Kaya naman meron din silang mandatory conscription sa babae man o lalaki na kung saan nasa 24 na buwan ang minimum length of service at dekada na nakastandby bilang mga reserve personnel. Sila ay laging handang ipatawag sa oras na magkaroon ng kaguluhan gaya na lamang ng nangyaring sorpresang pag-atake ng Hamas noong 7 ng Oktubre ng nakaraang taon. Sa loob lamang ng ilang araw, umabot agad sa 300,000 mga sundalong nakisama sa ginawang pagdepensa ng Israel kontra Hamas. Ang combat roles o tungkulin ng bawat sundalo ay bukas sa kahit anong kasarian. Taong 2001, hindi pinahihintulutan ng gobyerno ng Israel ang mga kababaihan na maging frontliners sa kaguluhan. Pero sa paglipas ng panahon, hinayaan na din ng IDF ang mga kababaihan na makipagsagupaan sa mga kalaban, kahalubilo ang mga kalalakihan. Sa ngayon, nasa 70% ng role ng isang sundalo ng IDF ay maaari na ding pasukin ng isang babae. Ang IDF sa kasalukuyan ay binubuo ng 4 na batalyon at ang Karakal batalyon ang pinakaunang naitatag sa mga ito na sa kasalukuyan ay nasa 70% ng mga sundalo ng batalyon na ito ay mga kababaihan. Sa katunayan, 13 sa mga babaeng sundalo ng Karakal batalyon ay nanguna noong sorpresang inatake ng Hamas ang Israel 7 ng Oktubre ng nakaraang taon. Ilan lamang sa mga role ng isang miyembro ng IDF na hindi maaring pasukin ng isang babae ay ang Armored, Heavy Infantry o Special Forces Unit na kung saan dito'y nagbubuhat sila ng mga mabigat na bagay na maaring makadisgrasya sa mga kababaihan. Nagkakaroon din naman ng mga Light Special Forces na para sa mga kababaihan sa taong 2025. Ang mas lalong nagpapalakas sa IDF ay ang infantry at armor nito na kung saan meron itong 2,500 mga tangke at 5,000 mga armored vehicles. Sa kabila ng pagiging maliit lamang ng IDF, ang nagiging lamang nilang sa iba ay ang kanilang state-of-the-art na Air Force na kinikilalang pinakamalakas sa mundo ng Business Insider magazine noong taong 2014. Gamit na gamit ng Israel Air Force ang mga F-16 na mula sa bansang Amerika at ang kanilang mga nasa 100 mga F-35 stealth fighters. Kahit ang Navy ng Israel ay hinahangaan din ng marami na sa mga panahong ito, ang Navy ng Israel ang siyang pumipigil sa Iran upang makapagpadala ng mga armas sa Gaza Strip na idinadaan sa karagatan. Ang pinakahuling alas ng Israel ay ang kanilang AMAN, ang Unconventional Military Intelligence Arm ng Israel kasama ng Shin Bet na responsable sa domestic security at ng Mossad. Sa pinagsama-samang puwersa ng tatlong ito ay nababalaan nila ang mga posibleng pag-atake sa Israel at kilalang mga pinakamahuhusay sa buong mundo. Ang defense industry ng Israel ay kilala din sa mundo bilang pinaka-advance. Kung susumahin, nasa 150 mga defense company ang nag-ooperate sa bansa pero ang namumukod tangay ang Israel Aerospace Industry at ito ang Rafael Arms and Development Authority at ang Elbit System. Sa tulong ng dalawang kumpanyang ito ay mas napaganda ng Israel ang kanilang mga Uzi, machine gun at nakagawa pa ng bandage na kung saan napipigilan ito ang pagdugo ng sugat na siya ring ginagamit sa bansang Estados Unidos. Bukod sa lahat ng aking nabanggit,
Isa pa ngayon sa pinakakilalang armas ng Israel ay ang kanilang Iron Dome na pinagtulungang gawin ng Rafael at ng Amerika. Ang Iron Dome ay isa sa mga pinaka-advanced air defense system sa buong mundo. Kasalukuyan ding tinatapos ng Israel ang kanilang Iron Beam na una ko na ding nabanggit sa mga nauna ko ng video. Sa ngayon, nakadepende din ng malaki ang IDF sa mga drones. Dinidevelop din ng IDF ang tinatawag nilang Smash 2000 rifle sight. Ito ay isang maliit na tila computer na inilalagay sa ibabaw ng isang rifle. Pinapadali nito ang pag-target sa mga malalayong kalaban na nais nilang puntiryahin. Nariyan din ang kanilang sharpshooter na mabisang nagpapabagsak ng mga drones. Patuloy ngayong namamayagpag ang IDF at tila isang malaking inspirasyon sa marami. Sa kabila kasi ng kanilang limitadong resources ay marami na silang napatunayan at hanggang sa ngayon ay patuloy pa din ang pag-asenso ng puwersang ito na karamihan sa kanilang mga taktika at armas ay ginagawa at ginagaya na din ng maraming mga bansa. Samantala, nagkasundo ang Pilipinas at Qatar na mas palalakasin ang ugnayang bilateral at partnership para sa kapakanan ng dalawang bansa. Ito ang napagtibay sa pagbisita sa Malacanang ni Qatari Ambassador to the Philippines Ahmad Saad Nasser Abdullah at pakikipagkita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pulong ng Pangulo at ng Ambassador ay pinag-usapan nilang naging pagbisita sa bansa ni Qatari Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani noong Abril na lalong nagpalabas sa koneksyon ng dalawang bansa. Sinabi naman ng Qatari Ambassador na nagagalak siya sa mas pinaigting na relasyon at aasahan ng mas marami pang proyektong gagawin sa Pilipinas. Naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Qatar noong May 5, 1981 kung saan mayroong mahigit 242,000 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa bansang Qatar.